Yo, what's up mga lods? Good morning, Mr. Negative 3. So, eto, meron na naman tayong ibubunyag. Galing po ito sa ikanyang backdog na si Madam Claire Castro. About po dito sa pagbubukas po ng Bocana Bridge. Ginawa po ni Marcos Jr. na pinilit na buksan ang Bocana Bridge. Ano po naging resulta nito? Papakita ko sa inyo mamaya. Pero panoorin po muna natin ang mga kasinungalingan ni Madam Claire Castro. Ito po mga Lodi, panoorin nyo. Magandang araw Malacanang Press Corps. Davao City Coastal Bypass Road, bukas na sa publiko. Magandang balita po sa ating mga kababayan sa Davao. Bukas na po ang pampublikong trapiko, ang Davao City Coastal Bypass Road, Segment B, simula kaninang alas 6 ng umaga. Ito'y matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga motoristang gagamit ng nasabing bypass road. Siniguro ng DPWH sa Pangulo na ligtas gamitin ang nasabing kalsada sa tulong ng mga bagong install na karagdagang solar street lights at guardrails. Noong December 15 ay passable na ang Bocana Bridge at 2 lanes ng Coastal Bypass Road. Maaari itong gamitin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa kabila ng pagbubukas ng tulay at bahagi ng bypass road, kinailangan pa ang dagdag suporta mula sa lokal na pamahalaan ng Davao upang tuluyang mapakinabangan ito ng ating mga kababayan. Inaasahang makakatulong ang Coastal Bypass Road sa pagdecongest ng mabigat na trapiko mula sa timog na bahagi ng Davao City patungong downtown area. Ang dating 1 oras o mas mahabang biyahe ay maaaring abutin na lamang ng 20 to 25 minutes ayon sa estima ng DPWH. Talaga namang magandang balita ito sa mga kababayan nating abala sa paghahanda sa darating na pagdiriwang ng Pasko. So ayan mga Lodi, natunghayan nyo po ang salaysay at pahayag ni Madam Claire Castro. Kung inyong pakikinggan, napakalinis po at napakagaling po ni Marcos Jr. dito po sa kanya mga pinagsasasabi. Alam naman po natin ang mithiin ito ni Madam Claire Castro na pabanguhin lagi ang pangalan ni Marcos Jr. Lagi pong naguhugas ng mga kamay. Yan po mga idol, no? So ito po ang gusto ko pong ipahatid sa inyo. Kasinungalingan po ang mga pinagsasabi niya dyan. Dahil sabi niya, una, gusto po maging ligtas ni Marcos Jr. daw po ang mga tao na bumabiyahe po dito sa amin sa Davao City. Tiniyak daw po nila itong ligtas. Yan po ang pinakaunang kasinungalingan. Ipangalawa po mga idol, sinabi niya dito noong December 15 na po, bukas na ang Bocana Bridge at dinadaanan na daw po ito ng mga motorista. Alam ko kung kailan nagbukas yan dahil hindi po pa pwedeng buksan nung petsa 15 ng Disyembre dahil nga po hindi pa yan tapos yung daanan palabas dyan. So anong nangyari? Kung hindi ako nagkakamali, noong 18 po, sa pilitang binuksan itong daanan po o exit ng Bocana Bridge, mga Lodi Coastal Road. So ito po nangyari. Sabi niya dito, di ba? Sinigurado daw pong maging ligtas bago po ito gamitin. Meron pong nangyaring disgrasya. Ha? Marcos Jr., Mr. Negative 3, tingnan mong mabuti itong video na to. Para mamulat ka sa mga kalokohan pinagagagawa mo dito sa amin sa Davao City. Ha? Nilagay mo sa peligro ang mga tao, lalong-lalo na dyan sa pasapilitan mong pagbubukas ng Bocana Bridge. Ito po ang video mga Lodi. Kung mapapansin nyo, dumaan po kami dyan sa Bocana Bridge kasama ko po ang aking pamilya. Yung 2 lanes mga idol, papunta po dyan mismo sa Bocana Bridge na yan mga idol, bigla pong nagiging 1 lane. Kaya ito po ang nangyari. Meron pong nadisgrasyang motorista. Isang nagbomotor at isa pong kotse. Ayan po, head on ang kanilang banggaan mga idol. Hindi ko lang po alam kung kamusta na po yung driver na yan. Yan po ang nangyari. Yan po sa sapilitang pagpupumilit ni Marcos Jr. para sabihin Marcos legacy yan na hindi naman sa kanya yan. Gusto niyang siraan ang mga Duterte para sabihin na hindi naman pala ligtas yung ginawa po ni President Rodrigo Roa Duterte na tulay. Pero ang totoo niyan, dahil hindi pa nga po tapos, sapilitang ginawa,
Ayan, nagkaroon po ng disgrasya. Oh, tingnan nyo mabuti. God. Wow, may sa video ma? Dahil nga po, yung sinabi ko, 2 lanes, bigla po naging Motor. isang linya na lang. At nagsalubong po yung dalawang motorista, mga idol. Oh, di ba? Kawawa. Ngayon, di ba? Marcos Legacy, ang kinin mo yan, Mr. Negative 3. Nasa'yo talaga yan. Ikaw ang nagdesisyon na buksan yan kahit na pinipigilan o tinututulan ito ni Mayor Baste Duterte. Oh, ngayon, nagkaroon ng disgrasya dyan. Sino sisisihin nyo? Mga Duterte? Mga gunggong! Oh, kumuha kayo ng lubid. Magbigti kayo. Anak ng tinapay kayo. Mga wala kayo mga kwenta. Pinapahamak nyo pa yung mga tao ditong nananahimik sa Davao City. Huwag nyo kaming idamay sa kabangagan nitong administrasyon na to. Yun ang katotohanan dyan. Kaya para sa mga bumibilib kay Marcos Jr., dagdagan nyo pa po. Ang dagka-negative 3 niyan, gawin yung negative 10. Mga hindot. Hanggang dito lang po muna mga Lodi. Stay safe. God bless you all. Duterte pa rin.